Blessed day sa ating lahat, mga kapatid. Blessed na blessed po ba tayo sa ating praise and worship pa lang? Kakaiba ngayon, no? Amen. At ganoon din po sa pagbasa ng ating gospel reading, no? Talagang ramdam mo yung pagbasa. Okay, ang aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is the teaching of the parable of the Good Samaritan. Okay, very familiar na ito sa bawat isa. Ano po? Baka basic lang ito sa inyo. Okay, inulit ko, the teaching of the parable of the Good Samaritan o ang pagtuturo ng talinghaga ng mabuting Samaritano. Let me read to you Luke chapter 10, verses 25 to 37. Medyo mahaba-haba konti. Ano po? Okay, basahin ko lang ha. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So, to a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Verse 36, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? And our last verse, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Okay, itong ating scripture na pinag-uusapan ay kilala bilang ang talinghaga ng mabuting Samaritano, or known as the parable of the Good Samaritan. Sino na pong nakarinig ng kwento nito? Okay, so marami na po. Ano po? At ito ay isang kwentong sinabi ng Panginoong Hesus upang ilarawan ang kahulugan ng pagmamahal sa kapwa. Nakasentro ito sa isang lalaking ninakawan, binugbog at iniwang halos patay na hindi pinansin ng priest o pare at isang Levite o Levita. Mamaya titignan natin ang mga ito. Ngunit tinulungan ng isang Samaritano. At ang Samaritano ay itinuturing na tagalabas or outsiders at kaaway or enemy ng mga Hudyo. Binibigyan din ng talinghaga na ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa ay pagpapakita ng habag at awa sa sinumang nangangailangan, anuman ang kanilang pinagmulan o katayuan sa lipunan. Itinuturo ng parable na ito na ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay umaabot sa lahat. Okay? Extends to everyone. Maging sa mga itinuturing na kaaway o tagalabas. Binibigyan din ito ang mga practical na pagkilos or practical acts. Meaning, hindi lang sa salita, isip at emotion na pagkahabag at awa, but a practical acts of compassion o pagkahabag and mercy o awa bilang ang pagtukoy sa mga katangian ng isang mabuting kapwa. So, ang mabuting kapwa ay hindi sa kung ano ang katayuan ng isang tao sa lipunan o kaugnayan niya sa relihiyon. Hindi porket mataas ang posisyon, famous o hinahangaan ng lahat, at relihiyoso ang isang tao ay isa na siyang mabuting kapwa. Ang Samaritano ay kumakatawan ng tunay na diwa ng pagiging mabuting kapwa sa pamamagitan
ng pagpapakita ng awa at praktikal na tulong sa kaawa-awang lalaki dito sa ating pinag-uusapang mga scriptures. Sa modern usage nito, una ay ginagamit as idiomatic expression, ang Good Samaritan. Di ba? Tinatawag natin Good Samaritan ang isang tao kapag siya ay matulungin o kaya'y mabuting tao o nagpapakita ng kabutihan sa ibang tao na kahit hindi niya kakilala o kaano-ano. Kaya kapag tinawag kang Good Samaritan, ibig sabihin matulungin at mabuti kang tao. Wala naman siguro ditong tinatawag na Bad Samaritan. Ano po? Amen? Good Samarites. Praise the Lord. No? Praise the Lord. Okay, pangalawang modern usage nito ng Good Samaritan in legal context ay ginagamit bilang termino ng Good Samaritan laws. Okay, lalo na kapag ang trabaho nila ay related sa pagre-rescue ng tao. Okay, Good Samaritan laws is which offer legal protection to individuals who provide emergency assistance to someone in distress. At binasin nila yan sa kwento ng Good Samaritan in the Bible. May isa pang posibleng paraan upang i-interpret ang parable of the Good Samaritan. At iyon ay bilang isang metaphor. No? Ibig sabihin, hindi literal. Tignan natin. The injured man ay ang lahat ng tao dahil sa pagkahulog sa kasalanan. The robbers o ang mga tulisan ay si Satanas na sinasalakay ang tao na may layuning sirain ang relasyon sa Diyos. The lawyer o ang tagapagturo ng kautusan or expert in the law. Hindi yan yung lawyer na alam natin sa ating modern time, ha? The lawyer ay ang sangkatauhan or mankind na walang tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos. The priest o ang pari ay tumutukoy sa relihiyon in an apostate condition. Ibig sabihin, tumalikod sa katotohanan. The Levite o ang Levita ay legalism na naglalagay ng pagtatangi sa puso ng mga mananampalataya dahil ang kanilang kapamilya o yung malapit lang sa kanila ang kanilang iniibig. Ano po, mayroong boundary. At hindi lahat ng Levita ay priest, kundi nag-a-assist sila sa priest at may iba pa silang mga role sa templo. So sila ay mga religyoso din, no? At napaka-strict nila pagdating sa batas ni Moses or to the law. And the Samaritan o ang Samaritano ay si Jesus na nagbibigay ng daan tungo sa spiritual na pamumuhay. Yan ang isang interpretasyon nila sa the parable of the Good Samaritan. Bagamat ang interpretasyong ito ay nagtuturo ng magagandang aral. Di ba? At ang pagkakatulad ni Jesus at ng Samaritano ay kitang-kita. Pero ang pag-unawang ito ay nakakakuha ng atensyon kay Jesus na tila hindi nilayon sa teksto or does not appear to be intended in the text. Kasi saan nakasentro ang kwentong ito? Nakasentro ito sa injured man o ang lalaking binugbog at ninakawan. Therefore, ang pagtuturo ng talinghaga ng mabuting Samaritano ay isang aral lamang kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. Okay? We must conclude that the teaching of the parable of the Good Samaritan is simply a lesson on what it means to love one's neighbor. Okay? Today, I will be sharing to you the teaching of the parable of the Good Samaritan o ang pagtuturo ng talinghaga ng mabuting Samaritano. Praise God. Okay. Our point number 1 is the Samaritan have compassion. Okay. The Samaritan have compassion o nahabag. Let's go back in our main text in Luke chapter 10 verse 33. It says, "But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him." O kaya'y naawa siya doon sa lalaki. Gaya ng ini-emphasize na ating scriptures, ang mabuting kapwa ay mayroong practical acts of compassion and mercy. Hindi lamang sa salita, isip at emosyon na naaawa o nahahabag sa isang tao.
Dahil maraming mga tao na nagsasabi, kawawa naman si ganito, diba? Kawawa naman si ganyan, kawawa naman ang tatay ko, kawawa naman ang nanay ko. Pero ang nangyayari ay hanggang sa isip na lang naaawa. At walang ginagawang hakbang para maipakita ang kanyang habag at awa. Ang nangyayari tuloy ay parang nagiging usap-usapan na lang. Anong ginawa ng Samaritanong ito? Nang kanyang makita ang taong iyon na hindi niya kakilala, hindi niya kaano-ano, first time niya lang makita, ang kanyang ginawa ay hindi niya ito iniwasan o hindi natakot, kundi nahabag at naawa siya. Hindi lamang siya nagkaroon ng habag na sinasabing kawawa naman ang taong ito at umalis o umiwas na, katulad ng ginawa ng priest at ng Levita. Kundi pinuntahan niya talaga ito at tinignan ang nangyari. Hindi lamang ito habag sa salita, isip at emotion, kundi habag at awa sa gawa. Amen? Amen. Meron ba tayong kinaaawaan na tao na lagi mong iniisip at sinasabi, kawawa naman siya. Kawawa naman ang taong ito. Ano ang ginagawa mong hakbang upang maipakita ang habag at awa mo sa taong ito? Okay, our point number 2, the Samaritan went to him, o nilapitan niya ito. Ituloy nating basahin sa Luke chapter 10 verse 34. It says, he went to him. Okay, pause muna tayo dyan. He went to him, o nilapitan niya ang lalaki. Hindi nagdalawang isip ang Samaritano na lumapit sa taong kanyang nakita na halos parang patay na. Una ay nagkaroon siya ng matinding habag at awa, at ang sumunod ay nilapitan niya ito. Amen? At nakita niyang hindi maganda ang katayuan ng taong iyon na halos parang patay na ang kalagayan at nangangailangan ng agarang tulong or immediate or emergency help. Sa Bible, ang taong namumuhay sa kasalanan ay itinuturing na dead o patay. Patay sa spiritual. According to Ephesians chapter 2 verse 5. Also in Genesis chapter 2 verses 16 to 17, it says, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Yan ang command ng Diyos kay Adan. Ano yung kanyang command? Huwag kainin ang bungang ipinagbabawal. Dahil sa oras na kinain nila yon, ay siguradong mamamatay sila. And in Genesis chapter 3 verse 4, sabi ng ahas kay Eva, you will not certainly die. Parang totoong sinasabi ng ahas na hindi kayo mamamatay. Pero nadaya ng ahas si Eva, pati si Adan dahil kumain din. Yes, sila ay hindi namatay sa physical, pero namatay ang, alin? Ang kanilang spiritual. At yung dating walang kamatayan, ay nagkaroon na ng kamatayan. Now, balik tayo sa Samaritano. Hindi nagdalawang isip ang Samaritano na lapitan ang taong kanyang nakita na halos parang patay na. At first time niya lang itong makita. Mayroon ba tayong ganyang katangian? Minsan ay pinipili lang natin ang ating lalapitan. Dahil tayo ay nag-iisip na baka hindi papakinggan o babaliwalain lang ang ating sasabihin pagdating sa Word of God. Okay, minsan iniisip natin, ayaw ko niyan. Lasinggero yan. Babaero yan. Baka magalit pa yan sa akin. Dapat makita natin ang sitwasyon ng isang taong walang Diyos at namumuhay sa kasalanan. Ano yung kanyang sitwasyon o kalagayan? Kaawa-awa, di ba? Ayon sa Biblia, ito pala ay itinuturing na patay sa spiritual sa paningin ng Diyos. At kapag ganyan, sa impyerno mapupunta ang isang tao. Ngayon, sino-sino ba ang gagamitin ng Diyos para sa kanila? Sino? Tayo, di ba?
or mga Christians. Amen? Para hindi kayo sigurado doon, mga kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen? Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ayaw nyo bang gamitin ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. Kaya kung mayroon tayong iniisip or prospect ngayon na gusto mong bahagian ng salita ng Diyos dahil naaawa ka sa kanyang kalagayan na patay sa spiritual, anong dapat mong gawin? Lapitan o kausapin mo siya habang buhay pa siya. Dapat magkaroon tayo ng agarang action or immediate action sa ating kapwa na hopeless and helpless. Tulad ng ginawa ng Samaritano dahil hindi siya nagdalawang isip na lapitan ang lalaking kaawa-awa ang kalagayan. Pero kung hindi mo pa talaga magawa yan, ay pwede mo namang i-endorse sa pastor o kaya sa mga kapatiran or mga elders na marunong magbahagi ng Word of God. No? Lalong-lalo na ang salvation o kaligtasan. Sino dito ang naka 5 years nang naglilingkod sa Lord? Baka 5 years ka na naglilingkod sa Lord. Hindi mo pa alam ibahagi ang salvation. Kung mayroon talaga tayong pag-ibig sa ating kapwa, ay lapitan mo siya. Amen? At ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Na mayroong Diyos na totoong nagmamahal sa kanila kahit ano pa ang kanilang kalagayan. Amen? Okay, number 3, the Samaritan healed his wounds. Ginamot niya ito. Again, ituloy nating basahin sa Luke chapter 10 verse 34. He went to him, pinuntahan niya ito, and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. May mga nakakasama at nakakasalamuha pala tayong mga tao, pero sila pala ay mga sugatan. At parang halos mga patay na. Or walking zombies. Meaning, buhay physically, naglalakad, humihinga, ngumingiti, pero patay sa spiritual or spiritually dead. At maraming mga tao walang karamdaman sa physical, healthy, maganda o gwapo sila tignan physically, subalit malala ang karamdaman ng kanilang pagkatao. Mga halimbawa niyan, karamdaman sa pag-uugali, karamdaman sa asal, malalang karamdaman sa isip sapagkat bulag sa katotohanan, malalang sakit sa bisyo. Kaya may mga tao na may karamdaman sa kanilang spiritual. Maraming ngumiti doon sa bisyo. Praise the Lord. Tigilan nyo na yan. Amen. Ang ating Panginoong Hesus ay naparito sa lupa hindi lamang upang gamutin ang ating physical na karamdaman or our physical diseases, kundi higit sa lahat ay gamutin niya ang ating mga kaluluwa or our spiritual illnesses. Amen? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alam nyo ba ang pinakamatinding sakit ng tao? Ano kaya ang pinakamatinding sakit ng tao? Amen. Ano mo? Inggit. Ayun. Kasalanan din yun. Tingnan natin, Matthew chapter 9 verses 11 to 13. It says, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher na tumutukoy kay Jesus eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. Ang pinakamatinding sakit ng tao na itinuturing ng Panginoong Hesus, hindi yung COVID-19, hindi AIDS, at kung ano-ano pa, kundi ay ang kasalanan or sin. S-I-N. Na dapat niyang gamutin sa isang tao. Bakit pinakamatinding sakit ng tao ito? Ang kasalanan? Dahil pwedeng maimpyerno ang isang tao kapag hindi ito ginamot ni Kristo.
Amen? Isa pang matinding spiritual na karamdaman ng tao ay ang bulag sa spiritual or spiritually blind. At walang iba na pwedeng makagamot niyan kundi ang salita ng Diyos. Amen? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, it says, "The God of this age," ang tinutukoy na God dyan ay small letter G, na God, tumutukoy kay Satan. "The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God." Ang pwede lamang makagamot sa spiritual blindness ng isang tao ay si Kristo through the good news or the gospel o ang kanyang mga salita. At ito ay matatagpuan saan? Sa Biblia. Amen? At ang isang pinakamagandang magagawa natin sa ating kapwa upang maipakita ang ating pag-ibig sa kanila ay ang gamutin sila sa kanilang mga kasalanan. At upang makalaya sila sa kanilang comfort zone na hindi maganda. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Word of God. Amen? Upang makilala nila ng totoo ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon nga ay nakisalamuha at nakisalo pa sa mga makasalanan at mga tax collectors. Hindi upang itolerate sila sa kanilang mga gawang masama, kundi upang gamutin sila dahil alam niyang nangangailangan sila ng manggagamot or doktor sa kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, nangangailangan sila ng Savior o tagapagligtas dahil nire-recognize nilang sila ay mga makasalanan o mayroon silang spiritual na karamdaman. Hindi tulad ng mga Pariseo, na mga religious leaders na mga mapagkunwari. At ang tingin nila sa kanilang sarili ay banal. At hindi sila nangangailangan ng tagapagligtas. In other words, hindi nila nire-recognize na sila ay makasalanan. Amen? Walang ibang makakagamot sa iyo spiritually, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At tayo naman ginagamit ng Diyos na gamutin ang iba, ay huwag ding madaliing gumaling ang ating kapwa na inaakay. Huwag mong madaliin na gumaling na siya agad. Kasi mayroong proseso yan, tulad ng ginawa ng Samaritan. Ano yung kanyang ginawa? Una ay hinugasan niya ang mga sugat ng lalaki, then sa kanya nilagyan ng bandage. Minsan, it takes time to heal a person, kaya magkaroon tayo ng more patience dito. Amen? There will come a time na maghihilom din ang mga sugat naturally. At yan ang mas magandang proseso ng healing. Hindi yung lagyan mo agad ng bandage. Ano po, gusto natin kasi, pag sinira mo ng salita ng Diyos, gusto mo kinagabihan, okay na siya eh. Di ba? Huwag agad lagyan ng bandage na hindi mo pa hinuhugasan ang mga sugat. Kasi baka mamaya ay mas lalala dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Amen? Okay, number 4, the Samaritan accepted the injured man. Tinanggap niya ito. Again, in Luke chapter 10, verse 34, it says, "He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine." Anong sumunod? "Then he put the man on his own donkey." Isinakay niya ang kaawa-awang lalaking ito sa kanyang alagang hayop. Ibig sabihin, tinanggap niya ito. Napakahalaga ang pagtanggap sa kapwa, kahit ano pa man ang kalagayan nila sa buhay. Mayaman man o pulubi, bata man o matanda, ay dapat andoon ang totoong pagtanggap sa ating puso. Amen? Minsan kasi pinipili lang natin, ano? Huwag natin silang titignan na marumi o makasalanan. At huwag huhusgahan, kundi tanggapin natin sila ng may pag-ibig. Remember, para maibig natin ang iba, ay isipin mo rin dati na ganyan ka rin dati. Hindi ka tanggap-tanggap at hindi ka ibig-ibig ng Diyos. Tayo ay inabot, kinaawaan at kinahabagan ng Diyos lamang sa pamamagitan din ng ibang tao. Huwag yung noong naglilingkod ka na, ay akala mo na kung sino ka ng malinis at manghusga sa kapwa.
Ganyan kasi minsan ang nangyayari. Ang pinakamabuting halimbawa ay ang ipinakita ng Panginoong Hesus na tinanggap niya tayo. Amen? Kahit tayo man ay hindi katanggap-tanggap at hindi kaibig-ibig ng Diyos. Praise God. Tandaan, ipakita lagi ang compassion o pagkahabag. Amen? Tulad ng Samaritano, hindi siya nag-isip ng kung ano-ano sa taong nakita niya na kaawa-awa ang kalagayan, kundi nahabag siya dito at tinulungan pa niya ito. Amen? Minsan kasi ang nangyayari, lubog na nga yung tao, mas pinapalubog mo pa, ano po? Okay, number 5, the Samaritan brought him to an inn and took care of him. Pinatuloy at inalagaan niya ito. Ituloy nating basahin ang Luke chapter 10 verse 34. It says, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey. Ano yung sumunod? Brought him to an inn and took care of him. Hindi lamang doon nagtatapos sa ating mga previous points ang ipinakita ng isang Samaritano, kundi dinala niya sa bahay panuluyan or inn. O sa ating kapanahonan ngayon ay hotel. At siya pa ang nagbayad. Grabe ano? Kaya kapag may inaakay ka, huwag mong hayaang siya pa ang maglilibre sa'yo. Matinding sacrifice ang pagdidisciple kasama ang bulsa mo. At dapat mong alagaan at gabayan siya ng walang masamang motibo. Amen? Sa madalit sabi, ang dapat nating gawin sa ating mga inaakay na ating kapwa ay ilapit o dalhin sila sa gawain ng Diyos o sa bahay, sambahan para maturuan palalo at lalong lumago sa spiritual. Amen? Okay, the question is, may nadala ka na ba sa gawain ng Diyos? Kahit isa. Amen? Maraming mga tuloy ng ganun lang, oh. Ano ba? Praise the Lord. Ano po? Okay. Our point number 6, the Samaritan gave money to the innkeeper. Nagbigay ng pera at sabi pa niya, anumang karagdagan ay babayaran ko. Ituloy nating basahin in Luke chapter 10 verse 35. It says, the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Ang habag at awa ay pagtulong sa kapwa. At hindi lamang ito sa spiritual na aspeto, kundi pati rin sa pangangailangan. Gaya ng ginawa nitong Samaritano. Nagbigay ng pera at kung ano pang mga karagdagan ay babayaran niya. At hindi siya umaasa ng kapalit. Okay, our point number 7, the Samaritan follow up the injured man. Tinignan niya muli ito. Okay, dito pa rin sa Luke chapter 10 verse 35, it says, the next day, okay, the next day, so nag-follow up siya. Tapos sabi pa niya, and when I return, patuloy niya itong pina-follow up. Hindi niya pinabayaan hanggang sa tuluyang gumaling ang taong ito na ginamot at dinala niya. Kaya kung may mga nadala ka na sa Panginoon, ay patuloy mo siyang i-follow up. Amen? Patuloy mo siyang kumustahin. Napakadali na lang ang mag-follow up sa ngayon kasi mayroong technologies. Pero maging maingat din dito. Okay? Para makaiwas sa pandarayan ng kaaway. Okay, ganito ha. Kapag babae ka at lalaki ang inaakay mo, ay mas magandang i-endorse mo ito sa ating brother. At kapag lalaki ka naman at babae ang inaakay mo, ay mas magandang i-endorse mo ito sa ating sister. Amen? Amen. Kung nais mong makaiwas sa pandarayan ng kaaway. I-encourage, paalalahanan, at patuloy na bahagian ng Word of God ang ating inaakay na kapwa. Hanggang sa tuluyang gumaling sa spiritual at hanggang sa matutong tumayong mag-isa. Amen? Okay, take note dito sa ipinakita ng Good Samaritan.
Ano yung una? Nagkaroon siya ng compassion o nahabag doon sa kanyang kapwa. At nilapitan niya, ginamot, tinanggap, pinatuloy at inalagaan, tinulungan, at finalo up niya ito hanggang sa tuluyan ng gumaling. Okay, summary dito sa ating pinag-uusapang scriptures. The priest and the Levite, o ang pari at ang Levita, sila ay mga relihiyoso. Pero pagdating sa gawa ay hindi interesado at yan ay hypocrisy o pagpapaimbabaw. Nang makita nilang kaawa-awang lalaki, ano yung kanilang ginawa? Inignored o iniwasan nila ito. Kaya dito ipinapakita na ang religious status ay hindi guarantee ng tunay na pagkahabag sa kapwa. Amen? Okay, in our main text, in Luke chapter 10, verses 31 to 32, it says, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, nung nakita niya yung kaawa-awang lalaki, ano kanya ginawa? He passed by on the other side. Ang bihira, dumaan sa kabila. So, to a Levite, when he came to the place and saw him, nakita niya rin itong kaawa-awang lalaki, ganun din ang kanyang ginawa. Iniwasan niya, dumaan sa kabila. Doon lamang sila nakapokus sa salita ng Diyos at doon lamang sila magaling. Maaring naawa sila sa kanilang isip at emosyon, doon sa kanilang nakita, pero wala silang habag sa gawa. Okay, di Samaritan, hindi siya priest or Levite, pero siya ang nahabag sa kapwa. At anong kanyang ginawa? Tinulungan niya ito. Hindi siya umiwas. Sabi ng Panginoong Hesus, ang mahabagin o maawain sa kapwa ay blessed o pinagpala, sapagkat kahahabagan din sila ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 7, it says, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. The lawyer o ang dalubhasa sa kautusan, ano ang katanungan niya sa ating Panginoon? Ano yung katanungan niya? Praise God. Who is my neighbor? O sino ang aking kapwa? At maaring yan din ay katanungan natin. Now, who is our neighbor? Sino ang ating kapwa? Maaring sila ay mga miyembro ng ating pamilya, kasama sa work, itinuturing mong friends, maging ang ating mga kaaway kung meron man, at ang mga taong nakakasalamuhan natin. Ito ay ang mga taong nangangailangan ng Word of God. Amen? Katulad ng isang lalaki sa ating main text, at ang kalagayan niya ay wounded and half-dead. And he need immediate or emergency help. At kailangan niyang gamutin agad-agad dahil kung hindi, ay mamamatay ang taong ito. Dapat mayroon tayong ganyang heart, yung urgency to share the Lord Jesus Christ with them for their salvation dahil they are in danger. Once na namatay silang hindi tinatanggap si Kristo as their personal Lord and Savior, ay wala na silang kapag-apag-asa. Ang habag or compassion, ito ay action na pagtulong sa kapwa nang walang inaasahang kapalit at masamang motibo. The image of God is reflected by the one who shows compassion and mercy. Ang imahe ng Diyos ay makikita sa taong nagpapakita ng habag at awa dahil ang ating Diyos ay mahabagin at maawain, a compassionate and merciful God. Ang pagtuturo ng talinghaga ng mabuting Samaritano ay isang aral lamang kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng practical acts ng habag at awa sa kapwa. Let me end our discussions for today. Ano ang panghuling sinabi ni Jesus sa lawyer o dalubhasa? Bago natin sagutin yan, ay tignan muna natin ang tanong ng Panginoon sa lawyer. In Luke chapter 10 verse 36, sabi ng Panginoon, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Sino sa tatlong ito ang mabuting kapwa doon sa lalaking kaawa-awa
the priest, the Levite, or the Samaritan? Sagot ng lawyer, tingnan natin sa kasunod na verse, in verse 37, sabi niya, the one who had mercy on him. Hindi masabi ng lawyer ang word na Samaritan kasi itinuturing nilang kaaway nila ang mga Samaritans at ang tingin nila sa mga ito ay marurumi. Ano yung sagot niya? The one who had mercy on him. Then, panghuling sinabi ni Jesus sa lawyer, ano yung kanyang panghuling sinabi doon sa lawyer? Go and do likewise. Okay, sa Tagalog, humayo ka at gawin mo rin ito. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, or followers of the Lord Jesus Christ, inaatasan niya tayo na gawin ding pareho ang humayo. Okay? Yan yung kanyang Great Commission, ang gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Okay? Inaatasan niya tayo na humayo at magpakita ng habag o awa sa ating kapwa katulad ng ginawa ng isang Samaritano doon sa wounded man. In our application, start now to share Jesus sa mga taong alam mong wala pa sa kanila si Kristo at magpakita ng love, compassion, and mercy sa mga taong nakakasalamuha mo. Nice kung magsitay tayo lahat at palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa ating lesson ngayon, mga kapatid, may we reflect. Maaring ikaw yung ginagamit ng Diyos to heal other people. O maybe sa sandaling ito, you found out na ikaw pala yung kailangang gamutin. Thank you, Lord, for your word na na-realize namin, Panginoon, that we really need you. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. You are our great healer, our great doctor. At meron kaming mga karamdaman, Panginoong Diyos. And we recognize that, Panginoong Diyos. Okay. Sarap daw naman, Lord. Parang harap. Sa harap. Kita hanggang dito. Tanggalin mo natin yung video mo, Pas.